Magandang umaga po sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa umaga ito ay nagpapa-harvest po tayo ng talong sa ating 32 na ka-harvest ngayon. So ito na mga ka-farmers, no? Marami pa din tayong harvest. So wala pa sa kalahati ang aming napipitas na talong. Ganito na karami ang aming nakuha. So kahapon may harvest tayo, yung nag-order lang para sa bayan. So nag-harvest tayo ng kamatis, nag-harvest tayo ng ampalaya, pipino at saka may talong din. And then ngayon mga ka-farmers, ang aming pipitasin ay talong and then kamatis. So bukas ampalaya na naman at saka kamatis. So ayan na po, marami na kaming na i-bundle. So bawang tutanawan po to mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ating mga harvest na mga talong. Yan. So yung maganda mga ka-farmers, yun po ay matuwid din, tapos violet pa siya, and then yung medyo maputla, yun po ang semi namin. So yung iba iniwan na namin mga ka-farmers kasi ang talong ngayon ay mura. So ito po ang ating harvest, ating talong na 5 months old kapin na. And then yung katin natin ay 6 month kapin, mag 7 buwan ng mga ka-farmers. So bago tanawan ang ating mga harvest na mga gulay. So ang presyo ngayon mga ka-farmers, mura lang, no? So kawawa tayo pag palagi lang mura ang ating mga produkto, kasi ang ating mga ginagamit na mga fertilizer, insecticide, fungicide, mga foliar at iba pang mga pangangailangan natin hanggang sa ngayon patuloy pa din tumataas dahil po sa mga ka-farmers, patuloy nagpataas sa mga diesel, no, nating ginagamit. So wala na tayong choice kasi may tanim na tayo. Kaya nga mga ka-farmers, para pang survive lang, ayan po mga ka-farmers, nagdilig ng fertilizer, kulang, hindi tama sa timpla kasi sobrang mura, kawawa tayo. And then hindi na tayo nag-spray, no, ng insecticide kasi sobrang mahal. And then pag mag-spray pa tayo, parang lugi na. Nagdidilig lang kami ng tubig, then nagdilig ng fertilizer na kulang kasi ang dapat is nasa 12 kilos sa isang drum. Ginawa lang namin 8 kilos. So pag magpatuloy tayo mga ka-farmers, maraming tayong mga kababayang Pilipinong magugutom kasi bilang isang farmer, no, sa nararamdaman ko, pag halimbawa ay kailangan ko pang ibigay lahat ng mga pangailangan sa kanyang tanim, lalo pa kaming malulugi, ilulubog. So ito mga ka-farmers, pang survive lang. Kung sakaling tumaas man ang aming makakita ng konti, pag halimbawa ay bumaba pa ng sobra, parang yun na siguro mga ka-farmers ang pinakamahirap, no, kasi unti-unti nang nabawasan ang mga farmers. Tingnan nyo, sobrang init, patuloy pa din sila sa pag-harvest. Yan po lang, no. Okay, so ang variety po pala, no, ng ating talong, ito po ay Calixto F1 ng Swiss Seeds Company. Ang variety ng talong na maraming mamunga pagdating sa market. Hindi tayo mahihiya mga ka-farmers kasi patok po siya, no? Kahit saang dako o sulok man ng ating bansa, ang Calixto po ay pinakamabintang talong. So may talong pa kami sa kabila, yung 5,004.
Pipitasan pa namin. And then din sa 3,001 kapin kapuno mga ka-farmers, ito ang aming napipitas, hindi pa tapos. So pasensya na po sa inyo dahil sa sobrang busy natin. Hindi tayo makapag-upload sa minsan may mga umagang hindi tayo makapag-upload, tanghali na, may mga tanghaling hindi makapag-upload, gabi na. So sana nga maintindihan yung mga ka-farmers kasi sobrang busy namin, lalo na yung tao na galing Mindanao, galing sa amin ay hindi pa sila dumating dahil may tinatawag tayong farm to mga ka-farmers, kung saan doon natin ituturo ang lahat na ginagamit natin at saka yung mga pamaraan natin. So yun po, so abangan nyo lang siguro mga ka-farmers kasi mag-uumpisa na kami sa second week sa April, no, sa month na yun. So ang ginagawa pa lang namin doon yung tangke, and then gagawa pa kami ng packing house katulad nito mga ka-farmers. So ang pagpa-farming mga ka-farmers, pag may presyo lang na insakto, hindi naman malulugi kasi marami na akong vlog, bihira lang kayong malugi pag hindi madaanan ng bagyo. Pero sa panahon natin ngayon mga ka-farmers, sobrang crisis, and then napakataas pa ang mga input sa mga farmer. So yan, ang mga ani namin ay ganun pa din ang presyo. Tumaas ang mga inputs tapos bumaba ang aming mga ani. Kaya nga mga ka-farmers, parang lugi, no? Kasi alam nyo, araw-araw may taong sinasahuran, araw-araw nagpapadilig ng tubig, may solar na dalawa, ilang pag solar, may backup pang water pump dalawa. Pag mag-andar siya sumulang umaga hanggang hapon, mga ka-farmers, mga ka-viewers, yung isang galon mo na 2,005, kunti na lang ang matira. Bukas na naman. Okay, so sa isang linggo, kaya natin gumasto ng diesel lang na 10 to 12,000 ang ating magagasto sa diesel para po sa ating mga pananim. And then sa fertilizer naman, kaya ding ubusin ang mga 4 na sako isang linggo. So kung triple 14 lang, mura-mura kasi 1.8. Pero pag winner Nitribor, nako, tag 3,000 ang sako mga ka-farmers. So nasa 8 to 10,000 po ang mauubos natin sa fertilizer. And then plus diesel, 20,000 isang linggo. Plus sahod sa mga tao, 40 plus, magkano na mga ka-farmers? 60,000. So 60,000 mga ka-farmers linggo-linggo. And then hindi pa kasama ang pagkain, no? At iba pang mga expenses tulad ng insecticide, fungicide. So kailangan natin kumita sa isang linggo ng mga 80,000. Pag hindi tayo kumita mga ka-farmers, lulubog tayo. So ito mga ka-farmers, ating harvest ganito lang karami, no? Nasa mga siguro estimated mga 1 tonelada. Pag magpresyo lang ng 25 mil, dalawang beses ang linggo, 50 mil. So lugi na mga ka-farmers. And then kung may ampalaya kang kunti or kamatis na kunti, kung makakaabot man, short pa din. Kasi mura lang, okay lang siguro kung ang presyo ng kamatis ay nasa mga 30, ay ang presyo na ay nasa 15, no? Talong nasa 25. Ampalaya lang ang maganda. Ang ampalaya natin ay hindi pa nagbunga ng marami kasi kakaumpisa pa lang. So nasa tag 50 kilos pa lang ang makuha hanggang 100 kilos. Baka sa mga pang-apat siguro, dadami na, abot na tag 150 to 200. So yun po, no? So kailangan natin ang ganyang kalaking halaga sa isang linggo para matustusan ang pangailangan sa loob ng isang linggo, at saka makasurvive tayo mga ka-farmers hanggang dumating ang ulan. Kasi ngayon ang tubig natin pinambili ay pa din, no, ng diesel. So kawawa. So yun lang mga ka-farmers ang may share ko po sa inyo at may bahagi. So bago tayo magtapos, may love shout out sa lahat kong mga subscriber, mga viewers, mga sharer at commentator, sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta. Maraming salamat po mga ka-farmers. Sana nga maintindihan niyo po ang sitwasyon natin ngayon. Sobrang kawawa ang mga farmers. Parang lalo pa tayong pinapahirapan. So yun, sabi ko ng iba, laban lang kahit walang kalaban.
So ang naggira ang ibang bansa. So bakit tayo maano mga ka-farmer? Tingnan mo, 3 araw pa lang naggira sa bansa. Marami pa silang mga inback na mga ano, pero bigla lang tumaas. Ay nako po. Only in the Philippines lang. Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye bye po and God bless.